10 bagay na kinaiinggitan ng tao sa iyo. Tahimik kang tao. Hindi ka sumasabay sa ingay ng mundo. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, ikaw, abala sa paghubog ng sarili. At dahil doon, maraming hindi makaintindi sa iyo. Maraming naiinggit, hindi dahil sa yaman o ganda, kundi dahil sa kung paano mo nakamit ang kapayapaan na hindi nila mahanap kahit saan. Ito ang 10 bagay na kinaiinggitan ng tao sa isang stoic. Una, kalma sa gitna ng kaguluhan. Habang ang iba ay nagagalit, nagmamadali, at natataranta, ikaw, kalmado. Hindi ka man walang pakialam, pero alam mong ang pagpanik ay walang naitutulong. Naiinggit sila dahil sa disiplina mo. Gusto nilang maranasan yung ganong katahimikan, pero hindi nila alam kung paano. Ikalawa, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Walang likes, walang validation, walang clout ang magdidikta ng halaga mo, at doon sila nasusunog sa inggit kasi sila nabubuhay para mapansin, samantalang ikaw kontento kahit walang nakakakita. Ang katahimikan mo ay tunog ng lakas at yun ang hindi nila matanggap. Ikatlo, disiplina at konsistensya. Araw-araw, ginagawa mo ang tama. Kahit walang audience, kahit walang reward. Alam mong hindi mo kailangang maging sikat. Kailangan mo lang maging totoo. Naiinggit sila kasi hindi nila kayang maging tuloy-tuloy. Sila umaasa sa motivation. Ikaw kumikilos kahit wala na yon. Ika-4, habang ang iba ay nagre-react agad, ikaw nagmumuni. Hindi ka basta sumasagot. Pinag-iisipan mo ang bigat ng salita mo. Naiinggit sila sa lalim mo dahil ang mundo nila puro ingay. Ikaw, tahimik pero may saysay. Ika-5, tahimik pero mabigat ang presensya. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Kapag nagsalita ka, may bigat. Kapag tahimik ka, mas lalo kang pinapansin. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil may aura ka ng disiplina at respeto. Naiinggit sila kasi ikaw hindi kailangan ng drama para maging totoo. Ika-6, marunong kang magpatawad at magpakumbaba. Para sa iba, kahinaan yan. Pero para sa stoic, iyon ang tunay na lakas. Ang kontrolin ang sarili kahit may karapatan kang magalit. Naiinggit sila dahil ikaw kayang ngumiti sa gitna ng galit. Samantalang sila, sinasakal ng pride nila. Ika-7, kontrolado mo ang emosyon. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Galit ka man o nasasaktan, ikaw pa rin ang nagdedesisyon, hindi ang damdamin. At yun ang hindi nila maintindihan kasi sila alipin ng emosyon. Ika-8, hindi ka naghahabol ng atensyon. Tahimik kang gumagalaw, walang kailangang makakita para maramdaman mo ang halaga mo. Hindi mo kailangan ng spotlight dahil alam mong ang tunay na liwanag ay yung nasa loob. Naiinggit sila kasi ikaw kontento kahit wala kang stage. Ika-9, marunong kang tumanggap ng realidad. Hindi mo tinatakbuhan ang totoo. Alam mong hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo at hindi lahat ng sakit ay kailangang itago. Tinatanggap mo ang mundo sa kung ano ito at doon ka nagiging malaya. Habang sila nakakulong sa ilusyon. Ika-10, payapa ka kahit mag-isa. Hindi mo kailangan ng tao para maramdaman mong buo ka. Marami ang takot sa katahimikan, pero para sa stoic, doon siya humihinga. Doon niya nakikita ang sarili niya.
At doon siya lumalakas. Naiinggit sila kasi hindi nila kayang tumahimik nang hindi natatakot. Ang Stoic ay hindi malamig. Hindi rin siya manhid. Ang Stoic ay tao ring nasasaktan, pero marunong pumili kung saan siya magpapadala. Kaya kung ikaw ay isa sa kanila, huwag mong hayaang baguhin ka ng ingay ng mundo. Dahil minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung marunong tumahimik at manatiling payapa. Sa dulo ng araw, ang pagiging Stoic ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagharap sa mundo ng may lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Maraming magtatangka na sirain ang kapayapaan mo. Maraming susubok na guluhin ang katahimikan mo dahil hindi nila kaya magkaroon ng kapayapaan sa sarili nila. Pero tandaan mo ito, ang taong may kontrol sa sarili ay hindi kailanman matatalo ng taong kontrolado ng emosyon. Kahit hindi ka nila maintindihan, kahit mali ang tingin nila sa'yo, kahit tinatawag kang malamig, walang pake, o mahirap basahin. Ang totoo, minsan ang katahimikan ay proteksyon at ang distansya ay pagmamahal sa sarili. Hindi mo kailangan sumali sa ingay para lang mapansin. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan sumabay sa takot ng iba para masabing tao ka rin. Ang Stoic hindi nagtatago sa likod ng katahimikan. Nakakahanap siya ng totoong lakas doon. At kung isa ka sa iilang pumipili ng landas na iyon, huwag kang mag-alala kung kakaunti ang sumasama sa iyo. Hindi lahat handang tahakin ang daan ng disiplina, ang pag-unawa, ng pagharap sa sakit ng hindi tumatakbo. Kung tahimik ka man, hindi ibig sabihin mahina ka. Minsan, ang pinakatahimik na tao, ang may pinakamatibay na kaluluwa. Kaya manatili kang matatag, manatiling payapa, at higit sa lahat, manatiling ikaw. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang tunay na mandirigma ay yung kayang manatiling kalmado.